Kamusta, tol? Sa video ngayon, ipapakita ko ang koleksyon ko ng sapatos. 8 taon na akong nag-iipon ng sneakers at adik na talaga ako dito. Sige, simulan na natin at huwag mag-aksaya ng oras. Unang gagawin natin ay ang Jordan 1. Wala naman itong particular na ayos. Pero naisip ko lang na Jordan Isa ang unang sapatos bilang number 1. Unang-una, meron tayong Jordan 1 Bread Toes. Ang ganda talaga ng Jordan Isa na to. Gustong-gusto ko ang leather at kulay nito. Kahit matagal ko nang ginagamit, hindi pa rin masyadong nagkakakulubot. Matagal ko na rin hindi nasusuot ang mga ito. Gusto ko talagang kulay na to, kahit di ko alam bakit. Hindi rin ako madalas magsuot ng Jordan Isa, pero kapag sinuot ko, ibig sabihin, magandang araw yon para sa akin. Sunod, isa pang Jordan 1 ang ipapakita ko. Ito naman ang Jordan 1 Dark Mochas. Lagi ko talagang sinusuot ang mga to. Halatang gamit na gamit at medyo luma na. Gustong-gusto ko talaga ang kulay nito. Simple lang, pero ang ganda. Ang suede ay napakaganda rin. At syempre, ang leather ay kamangha-mangha. Sa tingin ko, madalas ko silang suotin kasi bagay sila sa mga outfit ko at swak sa akin ng kulay. Nakuha ko pa ito halos sabay sa unang release nila. Medyo gamit na sila, pero nakuha ko naman ng sobrang sulit na presyo. Kailangan ko talagang bilhin agad kasi, sa totoo lang, isa ito sa mga paborito kong Jordan 1s. At dahil nasa usapang Jordan na rin tayo, ilabas na natin ang mga ito. Ito naman ang Off-White Jordan 4s. Ang ganda talaga ng sapatos na ito. Yung kulay, materyales, kalidad, tapos off-white pa na may hangtag. Sige, tama na. Pangalawang Jordan 4s ko na to, pero bihira ako magsuot ng ganito. Pagkatapos isuot, sandali. Di ko rin alam bakit. Baka dahil pambabae ang sizing, sumasakit pa ako pag tumagal. Di ko alam kung lahat ng Jordan 4s ganito, pero 6 na oras lang kaya ako isuot. Kung maglalakad ka ng 8 oras gamit to, hindi pwede, duguan na daliri mo. Sa tingin ko, ito na ang Sneaker of the Year. Ikukwento ko ito tungkol sa shop. Pag-usapan natin ang Sneaker of the Year at ang best buying platform ngayong taon. Poison na sponsor natin ngayon. Ngayon, ang Poison ay masayang paraan para makabili ng hype na sneaker sa magandang presyo. May ilan sila sa pinakamagagandang presyo at pinakamagagandang deal ngayong holidays. Ipakita ko sa inyo kung ano ang pinadala nila sa akin. Ito yon. At agad-agad, pagbukas ng kahon, makikita mo na meron silang Certificate of Authenticity. Pero bro, tingnan mo to. Nakuha natin ang Jordan 4 SB. At dahil Pasko, ang dami nilang discount sa kanilang site na yon. Pwede ka makakuha ng hanggang $50 na diskwento gamit ang mga code na ito sa Poison ngayon. Kaya kung mas malaki ang ginastos mo, mas malaki rin ang matitipid mo. At hindi lang para sa fire drops nila magagamit ang mga code na ito, kundi pati na rin sa mga pinakabagong release. Pero sobrang limitado lang ang mga code na ito at magtatapos na sila sa Disyembre 22. Kung gusto mong gamitin ang mga ito, magmadali ka. Kagaya ng Pine Green Force dito sa Poison ngayon, sobrang mura. Maraming salamat sa Poison sa pagpapadala ng Sneaker of the Year. Hinahanap ko ito sa iba't ibang platform, pero sa Poison ko lang nakita ang pinakamurang presyo na $315. Hindi lang sila mura, sila rin ang nagve-verify ng produkto bago ipadala. Shoutout sa Poison. Kung interesado, nasa baba ng description ang link. Gamitin agad ang coupon code kung gusto nyo. Balik tayo. Mga tol, sobrang gusto ko talaga itong sneaker na to ngayon. Nasuot ko na rin kamakailan. Di ko alam kung dahil SB o men's size, pero mas komportable sila kaysa Off-White Force. Makikita mo inuna nila ang comfort at parang talagang ginawa para sa skateboarding. Yung backtop dito gawa sa rubber, di tulad ng karaniwang plastic. Sa loob, pinapanatiling mainit ang mga daliri mo sa paa. Matagal ko nang hinahanap ang mga ito at sobrang saya ko na nakuha ko na sila para sa koleksyon ko. Sunod na Jordan 1, nakuha natin ang Jordan 1 Armed Forces. Ang astig talaga ng mga ito. Sigurado akong dalawang magkaibang colorway ang mga ito. At ang gaganda nila. Gustong-gusto ko ang maliit na marka sa likod ng sapatos na kadalasang nasa mga dunk. Medyo luma na rin ang pares na ito. Gusto kong sabihin na ito ay mula 2007 o 2008. Hindi ko rin alam kung anong materyales ang ginamit sa sapatos na ito. Hindi ko sure kung suede ito dahil gamit na. At di ko maalala kung nakuha ko ito bago ang Jordan 1 Mochas. Pero nakakagulat, mas madalas ko ata itong suotin kaysa Mochas. Gusto ko talaga ang mga lumang Jordan at sapatos. Ang linis nilang tingnan. Pero bro, ito na. Ang astig talaga. Ngayon, actually, naregalo sa akin ito na isang YouTuber. Nang pangalan ay Lamar Wilson. Sobrang astig na tao. Dapat niyong silipin ang channel niya. Talagang bihirang-bihira itong sapatos na ito. Ito ang Jordan 1 Crackdown 3. Kung naalala nyo ang larong Crackdown 3 na lumabas noong nakaraan,
Gumawa sila ng custom na sapatos para rito. Dito nakabase ang mga ito. 21 lang meron nito sa buong mundo. Kaya sobrang limited edition ang sapatos na ito. Mapapansin din na mas malaki ito kaysa sa iba kong sapatos. Dahil yan sa mga ito ay size 12 at ang sukat ko talaga ay size 8. Pero sa totoo lang, masaya ako na hindi ito kasya sa akin para hindi ako matuksong isuot sila. Kasi ang ganda talaga ng kulay ng mga ito. Gusto ko yung Xbox logo sa dila ng sapatos at yung number 3 sa likod. Meron din tayong Jordan 1 Low. Hilig ko talaga yung sapatos na mukhang luma ang talampakan. Nung nakita ko ito, agad ko silang kinuha. Isa rin ito sa una kong Jordan 1 Low sa koleksyon. At ngayon lang ako nagsimulang magsuot ng Jordan 1 Low. Talagang nahumaling ako sa kung paano bumagay at kung gaano kakomportable ang sapatos na ito. Sa una, hindi talaga ako ganun kainteresado sa kanila hanggang sinuot ko sila. Pinagpartneran ko pa na magandang damit at ito, sobrang ganda talaga nila. Maganda rin ang pagkakagawa nila sa materyales ng sapatos. Meron itong malambot na puting leather at parang kulay abong suede na leather. Hindi ko alam kung anong klaseng materyales yon, pero ang ganda talaga. Sunod dito, may off-white Prestos tayo. Mula nang lumabas ang The 10 Collection, nahumaling na ako sa mga ito. Hindi pa ako nagkaroon ng unang off-white Prestos na lumabas dahil sobrang mahal talaga ng presyo ng mga yon. Tsaka, okay lang naman sa akin bumili ng second hand na sapatos. Kaya itong mga ito, second hand ko rin nabili. Nakuha ko sila sa murang presyo, pero parang bago pa rin condition. Kahit ang second hand na Presto mula sa The 10 Collection, minsan sobrang laspag na, pero sobrang mahal pa rin. At sa totoo lang, mas gusto ko talaga magsuot ng itim na sapatos kasi halos 70% ng mga sapatos ko ginagamit ko talaga. Kaya kung mapansin mong may mga sapatos na mukhang hindi masyadong malinis, dahil ginagamit ko talaga ang mga sapatos ko. Hindi ako gagastos sa sapatos na di ko ma-enjoy. Pero gets ko rin yung bumibili ng sapatos na di sinusuot kasi may ilang pares din akong di pa nagagamit. Tulad ng mga ito. Ang mga ito ay Nike Air Max na collab kasama ang Mischief. Ginatawag na Walk on Water o Jesus Shoe. Ang kwento, ang Mischief. Anong padala ng mga ito sa mystery box na baka nakita nyo na sa channel? May totoong holy water daw sa air bubble dito. Nag-viral talaga ang mga ito nang lumabas. May pendant ni Jesus sa sapatos at maliit na blood tub sa dila ng sapatos. Simple lang talaga ang sapatos na ito. Kung gusto mo ang disenyo, pwede kang bumili ng all-white Air Max 97s. Pero may holy water ba sa bubble? Wala. Akala ko rin hindi. Siguro kung butasan mo at subukan mong pisilin. Pero sa susunod na pares, meron tayong GCs dito. Ito naman ang GC 500 Blush. Nakuha ko talaga ito nung unang lumabas sila, matagal na. Gustong gusto ko yung dad shoe vibes na binibigay ng mga ito. Pero kasabay nito, mukhang sobrang futuristic at bulky din sila. Sa totoo lang, matagal ko nang hindi nasusuot ang mga ito at hindi ko alam kung bakit kasi sobrang komportable nila. Medyo gamit na talaga ang akin, hindi ko na itatanggi. Siguro kaya hindi ko na rin sila nasusuot. Baka kapag nilinis ko ulit, magsisimula na naman akong gamitin sila. Kasi kung tutuusin, yung detalye, dahil sa iba't ibang klase ng materyales sa sapatos na to, may netting, leather at suede na pinagsama-sama, talagang ang astig niya. Napag-uusapan ng GCs kaya ipapakita ko sa inyo ito. Ang GC 700 Chocolates. Para sa akin, ito ang pinakamagandang GC na nagawa. Sa totoo lang, astig din ang Yeezy 2s at 3s. Pero dahil wala ako nun, masasabi kong ito ang isa ito sa pinakamalinis na Yeezy na meron. Sobrang gusto ko talaga ang itsura ng sapatos na to. Bagay na bagay ito sa itim na maong. Iba talaga ang dating. Gustong gusto ko rin yung strap sa sapatos at yung mismong hugis nito. Para sa akin, sobrang astig talaga. Sobrang lambot ng suede, parang mantikilya, at may boost sa loob. Paborito ko itong Yeezy at siguradong mananatili sa koleksyon ko. Itong sapatos na to ay top 5 paborito ko. Wala talaga akong isang paborito. Mahirap pumili dahil ang daming pagpipilian at kulay. Minsan nakala ko nahanap ko na ang paborito kong sapatos at ordering ko. Pero hindi pala yon. Pero itong New Balance 999, ito talaga ang gusto ko. Ang Kennedy's, Concept at New Balance ay nagkulab para dito. At ang inspirasyon nila sa sapatos na to ay si Pangulong Kennedy. Sigurado akong mahilig siya sa paglalayag, kaya ginawa nila ang sapatos na to. Sigurado akong nire-release ulit nila ito sa Complex Con o iba pa. Pero ito ang OG release, unang labas. Binigay ito sa akin ng tatay ko bilang graduation gift noong nagtapos ako ng high school. Isa ito sa mga sneakers na hindi kapansin-pansin, pero kung alam mo sobrang lupit ng quality nito. Panalo talaga. Sa New Balance, pakiramdam ko sobrang tumaas ang kasikatan ng mga sapatos nila kamakailan. Halos lahat ay nagsusuot ng New Balance ngayon. Nakaunti lang ang nagsusuot ng Sham, naraan Siyam ng silhouette. Pero ito ay isa sa paborito kong New Balance at pasok sa top 5 ko para sa susunod na sneaker. Excited ako ipakita sa inyo ang sapatos
na naging dahilan kung bakit ako nagsimulang mangolekta. Ito ang Dunk Low Quarter Stacks. Lumabas ang mga ito noong 2014. Sigurado akong binili ko ito sa Premier Skate Shop. Gusto ko talaga yung 25 cent na simbolo sa likod ng sapatos. Makikita nyo na gamit talaga ang mga ito. Kasi noon, hindi ako nanggongolekta ng sapatos para sa itsura, estilo, o hype. Kinuha ko talaga ang mga dunk na ito para gamitin sa pag-skate at yun mismo ang ginawa ko sa mga ito. Pagkatapos kong gamitin sa pag-skate, sigurado akong ginamit ko pa ito sa pagputol ng damo at talagang ginamit ko ng husto hanggang sa masira na talaga. Dahil sobra ko na nagamit ang mga yon, isa-isahin ko na lang lahat ng dunk ko na ginamit ko hanggang masira. Katulad ditong mga ito dito, oo, hindi. Itong mga ito dito ay ang Dunk Low Pandas. Nakuha ko talaga ito nung unang lumabas sila. Ang fiancé ko na si Hana ang nagregalo nito sa akin nung Pasko. At ito yung panahon na unang lumabas ang mga ito. Kaya sa tingin ko, sobrang mahal ang nagastos niya para dito. Kasi nung unang lumabas ito, gusto kong sabihin na umaabot sila ng mga 300. Tapos, nire-release ulit. Tapos, nire-release na naman. Pagkatapos, nire-release pa nila mga 5 pang beses. At tingin ko, kakalabas lang ulit nila noong nakaraang linggo. Nagtayo rin kami ni Don ng sneaker store. Halos araw-araw ko suot ang sapatos na ito. Tapos naging pangputol ko na lang ng damo. Mag-comment kung may nakita na kayong mas wasak na pares ng pandas kaysa rito. Sunod dito, meron tayong Dunk Low Oatmeal. Isa itong mas lumang release. Nabili ko to sa isang sneaker event. Sa tingin ko mga 40 o 60 dolyar lang yata. Sobrang gamit na gamit ko na talaga tong mga to. Mukha siyang kulay ng Next Nature Dunk Lows. Pero hindi yon. Ito ay Dunk Low Oatmeal. Palagi kong sinusuot tong mga to dati. At kalaunan naging skate shoes ko na lang sila. Ibig kong sabihin, para sa 40 o 60 dolyar, kung magkano ko man sila nakuha, ganun lang din talaga ang ginagastos ko para sa skate shoes. At ginawa ko na nga silang skate shoes. May isa pa tayong Dunk dito. Itong mga to ay Dunk Low. Hindi ko alam kung may pangalan. Siguro Dunk Low, Bone Mineral o iba pa. Wala talaga akong ideya. Binili ko to kasi kamukha sila ng Nike 6.0 na gusto ko. At maganda rin ang materyales, lalo na ang suede sa buong sapatos. Parang canvas ang loob, astig pa ng colorway. Puti, kayumanggi, asul. Ang ganda talaga. Medyo gamit na rin, pero di pa sing gamit ng iba ko pang sapatos. Sigurado akong pwede pang maisalba tong mga to kung susubukan ko. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung gusto ko pang paglaanan ng effort. Kasi malamang gagamitin ko lang din to ng husto at masasayang din. Isa sa mga gusto ko talaga sa mga dunk na to ay yung leather sa loob ng sapatos. Hindi ko maipaliwanag ng maayos, pero kakaiba talaga yung leather na nilalagay nila sa loob ng mga dunk na to kumpara sa iba. Pero ayun, parang natapos ko na yung tungkol sa ilan sa mga dunk ko na medyo gamit na. Pero itong mga to naman, sobrang gusto ko talaga to. Isa pa tong sapatos na pasok sa top 5 ko. Itong mga to, sobrang bihira talaga. Literal, halos imposible makahanap nito online ngayon. Nabili ko yung naunang sapatos kasi itong mga to talaga ang gusto ko. Pero kalaunan nito ang nahanap ko. Ang lupit ng mga to. Itong mga ito ay ang Nike 6.0 Light Stone. Ilalagay ko yung SKU sa screen para matry nyo hanapin din. Sigurado akong pambabae rin ang sizing ito. Ang suede ng sapatos ay maganda. Pero paborito ko talaga makita ang 6.0 sa dila. Ang Nike 6.0 ay parang dunk bago pa naging dunk. Dunk pa rin sila. Pero kapag may 6.0 sa dira ng sapatos, alam mong lumana. Nabili ko pa ito ng sobrang mura noon. Pasok ito sa top 5 ko at gustong gusto ko talaga. Halatang gamit na rin sila. Malaki na ang Starlos, pero top 5 ko pa rin ang mga Nike 6.0. Since napag-usapan na natin ang 6.0, may isa pa akong pares. Ito ang Nike 6.0 Air Morgan. Kita mo ang 6.0 sa dila. Parang dunk ang itsura, malaki at makapal din ang dila. May nagdala nito sa shop bago pa talaga. Binigyan ako ng magandang deal, kaya simula nun, lagi ko na itong ginagamit. Suede ang buong sapatos. May berdeng leather na Nike swoosh at Nike sa likod. Makapal din ang takong, parang dila, at sobrang chunky. Hindi ko na alam paano pa ipaliwanag. Malalaki lang talaga features nila, okay lang naman. Hindi kita hinuhusgahan kasi ginagamit ko rin. Sunod, punta tayo sa Dunk High. Hindi rin ako madalas magsuot o maraming pares nito. Di ko sinasabing di maganda ang Dunk Highs, pero di ko lang sila madalas suotin. Mas gusto ko talaga ang Dunk Lows. Di ko alam bakit pero okay din naman ang Dunk Highs. Itong mga ito ay ang Dunk High Premier Petoskis. Nakuha ko ang mga ito nung inilabas talaga ng skate shop na Premier ang mga ito. Nagantay ako sa pila sa kanilang tindahan at nakuha ko ang mga ito sa mismong araw ng release. Ilang pares ng sapatos ay may Nike SB sa dila.
habang ang iba ay premier naman. Sigurado akong parang friends and family ang pares dahil may premier sa dila na sapatos. Pero hindi ito tunay na friends and family. Yung may premier sa dila ay sa premier skate shops lang o sa ilang piling skate shops inilabas. Naglabas din ng Nike ng pares na may Nike SB sa dila at astig pa rin ang sapatos na ito. May Dunk Low version din sila. Sa tingin ko, mas maganda pa sana nagawa nila sa Dunk na yon. Ang ganda ng Dunk High na to. Parang materyales ng sweater ni Lola. Ang lupet talaga. Yung loob ng sapatos, May malambot na puting materyales. Pero yung Dunk Lows, wala. Binago nila, puro leather na lang. Pero astig pa rin naman itsura nila. Bakit kaya hindi nila ginamit ang materyales na to sa Dunk Low? Ang ganda sana. Kaya highs ang kinuha ko. Kasi gusto ko talaga yung materyales. Tsaka meron kang letter P para sa Premier o kahit Petoskey. Parang kailangan ko talagang kunin tong dalawang to. Kasi taga Michigan ako at yung Petoskey Stone, parang state stone ng Michigan. Tapos, yung likod ng mga to, 3M din. mahirap makita. Pero parang Petoskey Stone ang pattern niya. Ang astig sa picture. Kukuhaan ko ng litrato para ipakita sa inyo. Lupet ng itsura niya pag tinamaan ng flash. Sobrang astig talaga. Since napag-uusapan ng Dunk Highs, ipapakita ko yung Dunk Highs sa collection ko. Isa lang siya sa ilang kong Dunk Highs, pero sobrang lupet ng mga ito. Ito naman ang Dunk High Reverse Skunks. Noong 2010 sa 420, naglabas ang Nike SB ng Dunk High Skunks. Itong mga ito, lumabas lang kamakailan noong 2020. At ito nga yung Reverse Skunk. Gumagawa talaga ang Nike ng mga astig na release tuwing 420. At grabe, ang linis talaga ng sapatos na to. Numbered pair pa to 420 lang ang ginawa nila nito. At itong pares na ito ay number 100 at 41 astig na numero yan pare. Pakita ko rin sa inyo yung mga insole nito. Grabe yung insole, ang lupit. May stanky skunk tayo sa insole. Yung tropa ko mukhang lutang. Parang may nakain yung skunk na bawal galing pa sa basura. Kumpara sa iba kong sapatos, ito, brand new pa at di ko pa nasusuot. Malinis at berde ang ilalim. Astig din ang materyales ng sapatos. May kombinasyon ng Joker na purple at green. Bihirang sapatos na to dahil 420 lang sa buong mundo. Astig din kasi may detalye sa loob ng dila ng sapatos na mahirap makita. Naglagay sila ng tagong bulsa doon kung gusto mo magtago ng skunk food. Ano ang skunk food? Sobrang linis na Dunk High? Reverse skunk ulit. Sunod, balik tayo sa ilang Dunk Lows na kamakailan lang lumabas. Regalo ito ni Drip Don sa birthday ko, kaya saludo ako sa kanya. Ang ganda ng dunk na to. Nagsimula talaga akong gamitin ito sa pag-skate kasi, ulit, sobrang gusto ko talagang mag-skate gamit ang dunks. At saka, pakiramdam ko mas maganda silang tingnan kapag gamit na. May mga sapatos na kapag sinuot mo at ginamit mo, lalo na sa pag-skate, hindi na sila ganun kaganda tingnan. Pero may kakaiba talaga sa dunks. Kahit sirain mo pa sila, ang astig pa rin ang itsura nila. Pero oo, may ilan pa tayong Dunk Low sa koleksyon. At kapag sinabi kong ilan, ibig kong sabihin marami pa talaga. Sunod dito, ang lupit na mga dunk na to. Kamakailan ko lang talaga nakuha ang mga ito. Ito ang Dunk Low Black Rain. Alam ko, lumabas ito noong 2013. Gustong gusto ko yung brown na loob ng sapatos. Pero ang dahilan kung bakit tinawag silang Black Rain ay makikita mo yung maliliit na patak ng ulan dito sa sapatos. Parang ostrich print ang itsura niya. Pero hindi. Mga maliliit na patak ng ulan talaga yan. Simple lang ang sapatos na ito. Pero astig ang design ng patak ng ulan. Madalas ko itong suotin kasi bagay sa karamihan ng damit ko. Pero di ako fan ng leather dito. Matigas talaga yung leather nito. Kaya kapag madalas mo itong isuot, sigurado magkakaroon ito ng maraming guhit o crease. Pero okay din yung leather kasi kapag napatakan ng tubig ang leather, dumudulas lang agad ang tubig. Pwede mo itong isuot kahit umuulan at ligtas ka pa rin. Yun din ang dahilan kaya tinawag silang Black Rain. Pang-ulan talaga. Hindi naman talaga yun ang dahilan, pero yun ang sasabihin ko. Sunod naman dito, ito yung pares na natatakot akong isuot. Madalas kong isuot halos lahat ng sapatos ko. Pero ewan ko ba kung bakit, parang ang hirap isuot nitong mga ito. Isang beses ko lang talaga ito nasuot at kabado ako buong oras. Ito, ang Nike SB Haritos. Alam mo na, di ba? Tingnan mo, hindi ba ang ganda ng sapatos na ito? Canvas ang materyales, berdeng Nike swoosh, at berdeng talampakan na may kaunting orange. Astig! At ibang usapan pa yung logo sa likod. Hindi ko naman talaga nasuot ang mga ito. Sinukat ko lang kasi hirap akong isuot. Hindi dahil hindi ko sila maipares sa damit. Pwede naman ang suot ko ngayon dito, pero gustong gusto ko talaga ang sapatos na to.
Bakit kaya kapag sinusukat ang magagandang sapatos, parang ang hirap isuot? Sigurado akong isa ito sa mga pinakamagandang collab ngayong taon. Sa totoo lang, kailangan ko na lang talagang tanggapin at isuot sila. Pero balang araw isusuot ko rin ang mga ito. Sunod, ilalabas ko ang mas lumang SB box. Ang Nike SB Dunk Low Old Spice. Luma na itong release kaya inaalagaan ko para manatiling malinis. Paminsan-minsan ko lang itong gamitin at iningatan ko para maganda pa rin ang kondisyon. Siguro kaya ako rin ito nagustuhan ay dahil gumagamit ako ng Fiji deodorant ng Old Spice. Dahil sa napanood kong iconic Old Spice commercials nung bata ako, kailangan ko talagang kunin ang mga ito. Ayoko lang talaga magsuot ng pulang at asul na magkasama. Para sa akin, hindi bagay ang mga kulay na yan. Kapag magkasama ang asul at pula, Naiisip ko agad ang bandila ng Amerika o si Superman. Pero sa sapatos na to, sobrang gusto ko talaga ang kombinasyon ng kulay. kumikislap ang gintong Nike swoosh kapag tinamaan ng ilaw. Astig itong dunk at gusto ko rin yung makakapal ang bila ng sapatos. Sunod, bihira itong pares ng dunks. Sa totoo lang, mahirap talagang hanapin ang mga ito. Ito ang Dunk Low Sneaker. Sneakerholics na nailabas noong 2005. Sa likod, sa Chinese. Sigurado akong sinasabi nito na mahal ko ang mga sneakers dito. Astig kasi gawa sa 3M lahat ng sulat. Kaya kapag kinunan mo ng litrato at tinamaan ng ilaw, makikita mo agad. Kumikislap yon parang Christmas tree. Hindi ako magsisinungaling. Kakaunti pa lang ang nakita kong ganito. Siguro kasi hindi ito inilabas sa US. Alam kong inilabas nila ito sa ibang bansa, pero hindi sa US. Pakiramdam ko halos ginaya ni Travis Scott ang vibe nito dahil sobrang kahawig sila ng Phantoms. Leather ito sa buong sapatos, pero tingnan mo naman, may puting tahi sa paligid ng sapatos. At mula sa malayo, pwede mo mapagkamala ng mga ito bilang Phantoms. Astig din ang insole. May puso na may mga sneakers sa loob. Ngayon, hindi na bago ang mga ito. Madalas ko rin gamitin ang mga ito. At ito ay siguradong isa sa mga dunk na nasa top 5 ko. Sunod dito, meron ulit tayong isa pang Dunk Low SB. Sobrang gusto ko talaga ang mga ito. Pagkabili ko pa lang nito, Alam kong delikado. Dahil gusto ko itong suotin palagi. At tama nga, lagi ko itong ginagamit. Ito ang Dunk Low SB Yotos. Si Yotos ay skateboarder para sa SB at napakahusay niya. Nasubukan ko ring mag-skate gamit ito ng kaunti. Sinusubukan ko talagang iwasang gamitin ito sa pag-skate at alam kong hindi ko dapat gawin. Pero ang kulay, ang gray na suede sa buong sapatos na may hint ng asul, sobrang ganda. Yung abong Nike swoosh. Kakaibang kayumanging suede sa likod na may pink. Pati yung kayumanging talampakan. Pare, isa ito sa top 5 ko. Pakiramdam ko malapit na nating mabuo yung top 5. Kaya idagdag ko na ito. Yung susunod na pare, sobrang nakakatawa talaga. walang nakakatawa sa sapatos mismo. Pero nakakatuwa talaga ang kwento kung paano ko nakuha itong Nike SB White Game Royals. Nilabas ito noong 2011 hanggang 2020. Buong sapatos ay parang puting craft leather, pero may asul na lumalabas sa ilalim kapag suot mo. Kaya habang mas madalas mo silang isuot at gamitin, Mas lalong lumalabas yung asul. Ito talaga ang pinakabago kong nakuha. Nakuha ko ito nitong weekend lang. Napunta ako sa isang Christmas store na tinatawag na Bronner's sa Michigan. Isa ito sa pinakamalaking Christmas store na nakita ko sa buong buhay ko. Pumunta ako doon para mamili ng mga gamit para sa Pasko. habang nandoon ako, May nakita kong lalaking suot ang sapatos. Hindi ko alam bakit ko ginawa to. Hindi ko alam kung sneakerhead siya. Pero sa tingin ko, kasya sa akin yung sapatos niya. Nilapitan ko siya at tinanong kung anong size. Size 9 daw. tinanong ko siya kung magkano ang sapatos niya habang suot pa niya. Nang tanungin niya ako, nag-alok ako ng presyo at binili ko agad. Kuya sa Bronner's, kung nasaan ka man, i-message mo ako sa Instagram ang mag-comment dito sa video at magpakilala. Ito ang paborito kong kwento sa koleksyon ko ng sapatos. Salamat ulit sa sapatos. Lagi ko na itong isusuot. Susunod, may pink box special tayo. Gustong-gusto ko talaga to at madalas ko silang suotin. Diyos ko, tumatawag si Pops. Oh, kamusta? Yo, Yo, anong meron? Anong ginagawa mo? Nagsushoot ka ba ngayon? Nagtataka ako kung bakit ka nasa telepono ko. Tinatanong ko kung kumusta ang shoe. ayos. Kita tayo mamaya. Dadaan ako. Bakit? Kailangan mo nang tumigil sa pabili ng mga sapatos. Oo, problema talaga yan. Parang 3 oras na video. Kailangan mo talagang tigilan ang pagbili ng sapatos. Tinatry ko naman. Simulan mo nang bilhin ang mga sapatos ng tatay mo. Hindi, alam mo kung anong gagawin ko? Sasabihin ko rin sa'yo ang eksaktong bagay na yan. Tigilan mo na ang pagbili ng mga sapatos. Malamang tama ka, oo. Ito ang Nike SB Dunk Low Band-Aids. Nung ginawa ko ang storage locker video, may nakita akong isang pare sa loob ng locker.
Sa islabing isa sila kaya kailangan ko ng sarili kong pares. Sa wakas, nakahanap ako para sa sarili ko. Sobrang linis nila kahit medyo gamit na ito. Ibig kong sabihin dahil lagi ko silang sinusuot. Pakiramdam ko kasi may kakaibang retro na itsura itong sapatos na ito. Gustong gusto ko yung mga tuldok na paikot. Ang daming kulay abong bumagay dito. Lalo na yung dark suede sa Nike swoosh. Ganda ng kombinasyon. Isa ito sa paborito kong Dunk Lows. Sasabihin ko sana na ilalagay ko ito sa top 5. Pero kung gagawin ko yon, parang magiging top 6 na siya. Sunod naman dito, ninat-ngat ng aso ko ng kaunti yung kahon. Halos mamatay siya noon. Pero ayos lang kasi kahon lang at hindi sapatos ang kinagat niya. Tingnan mo ito. May Nike SB Dunk Low Travis Scott collab tayo. Astig talaga ang mga ito. Hindi ako magsisinungaling, ang ganda ng gawa niya rito. Astig ang bandana na materyales na may flannel na tela, itim ang Nike swoosh sa isang gilid at pink sa kabila. Ang galing ng design ng sapatos na to at pati na rin itong rope laces, talagang pinaganda pa lalo ang buong sapatos. Medyo kakaiba ang itsura nila, pero kasabay nun, parang lahat ng detalye ay nagkakasundo at ang astig ng dating. Madalas ko talagang isuot ang mga ito. Astig din yung bandana na materyales. Sa pag-skate, may layer pa sa ilalim, kaya cool at crackled ang itsura. Oh, sa tingin ko, hindi ko talaga magagamit ang mga ito sa pag-skate. Aminado akong natutokso akong subukan para lang makita yung ilalim. Pero gusto ko talaga yung bandana. Sa tingin ko, astig siya. Kayo, anong palagay nyo? Mas maganda ba tingnan na wala yon? O mas okay na may bandana? Pero sobrang ganda ng collaboration na to. Hindi ko siya ilalagay sa top 5 ko dahil lang hindi ako sobrang fan ni Travis Scott. Gusto ko naman music niya, di lang ako super fan ng sicko mode. Pero astig talaga yung sapatos. Dapat siguro tinawag ko na lang ang video na koleksyon ng Dunk dahil sobrang dami nito. Ito naman, ang Dunk Low Dusty Cactus. Medyo kakaiba talaga ang mga ito, pero astig din naman. Paminsan-minsan, ginagamit ko rin ito. Kung ano mga materyales ang ginamit nila dito, parang karton ng pakiramdam. Ewan ko kung bakit. Matigas talaga at sobrang tibay ng materyales ng sapatos na to. Hindi ko naman sinasabing ayaw ko dito. Gusto ko kapag nagpapalit sila ng materyales sa mga Dunk at gumagamit ng iba-ibang materyales kasi kung pare-pareho lang ang gagamitin nila, pare-pareho lang din ang itsura at pakiramdam ng lahat ng Dunk. Kailangan ko talagang idagdag ang sapatos na to sa koleksyon ko. Sunod, ito na ang huling pares ng Dunk. Top 5 ito. Top 6, 7, saan man tayo? Top 5 pa rin. Hindi ko pa ito ganun katagal nakuha. Matagal ko na gusto ang pares na to. Di ko na nga matandaan kung gaano katagal. Sobrang iconic talaga ng sneaker na to para sa akin. Matagal ko nang gustong magkaroon nito. Pero hindi ko babayaran ang presyong yon dahil sobrang mahal. Pero naiintindihan ko kung bakit. Kasi ito ang Dunk Low Nike SB Supreme Red Cements. Alam mo na, grabe talaga. Sobrang lupit na mga ito. Nung nilabas sila nung 2012, baliw na baliw ang mga tao dito. Lalo na sa mga hype na Dunk releases. Parang yun na talaga yung panahon ng mga Dunks. Pero grabe, sobrang gusto ko talaga itong sapatos na to. Astig tingnan yung gray at black na cement pattern dito. Lalo na pag may pulang kulay na parang Supreme. Sa insoles din, nabubuo talaga yung salitang Supreme na ang astig din. Pero nahanap ko itong gamit na sa sobrang murang presyo. Malaki na ang star loss at may heel drag na rin na nagsisimula. Pero may sasabihin ako sa'yo. Kapag suot ko to, alam mo ang taas ng kumpiyansa ko sa sarili ko niyan. Uy, teka lang, sandali. May isa pa akong pares ng Dunks. Nakapatong yung ilo ko dito sa mga to ngayon. Ang lupit talaga ng mga to. May isa pa akong Dunk na hindi pa nasusuot. Gusto ko sana isuot, pero parang sayang gamitin. Nabili ko ito sa retail price. Ito naman ang Nike SB Dunk Low Chlorophyll. Para sa akin, ang ganda talaga ng sapatos na to. Hindi ko alam kung ano meron dito. May green na Nike sa likod at green na Nike SB sa dila ng sapatos dito. Sa tingin ko, sobrang astig ng design nila dito. Nakuha ko to noong 2020 at 2021. Nakalimutan ko na talaga pero hindi ko pa nasusuot to. Isa to sa mga sapatos na di ko rin alam kung bakit. Sunod, may ilan pa tayong pares na hindi Dunk. Ito naman ang mga Bape skates. Sa tingin ko, ang kulay nito ay parang beige, tan at asul, parang ganon. Hindi ako sigurado. Nasa Bape side talaga ako nung nilabas nila tong mga to. Nabili ko to sa retail price. Gusto ko talaga yung itsura ng sapatos na to. Kita mo sa paligid, puro beige na suede dito. Parang may naka-emboss na Bape pattern. Sa tingin ko, kaya ako gustong kunin to ay dahil sobrang nahumaling ako dito mismo. At gusto ko lang talaga yung kombinasyon ng kulay. Kung hindi lang sobrang mahal ang retail price nito, baka may ilan pa ako nito sa koleksyon ko. Itong susunod na pares,
Talagang kakaiba at medyo bihira ito. Galing to sa brand na Artifact. Nagpagawa sila ng custom na Vans dito. Tinawag itong Skull Troopers o Bone Troopers o parang ganun. Sobrang bihira rin talaga itong pares na to. Kasi ang Artifact, parang sumisikat na sila ngayon. Kasama rin ang custom dog tag na may panggalan ko. Pinadalan nila ako ng pares nito at sa kabila ay Bone Trooper. Sa totoo lang, di ko alam ang presyo ng mga ito. Bihira talaga pero kakaiba dahil parang walang market para dito. Di ko alam ilan ang pares nito, pero sigurado akong astig sila. Sunod, itong sobrang astig na slide na ako ang nagdisenyo. Pero hindi naman eksakto. Pinagawa ko sa AI ang isa sa mga pinaka-hype na slide. May off-white X dito, may bahaging mula sa Jordan 4 at may silhouette din ng Yeezy slide. Sinabi ko sa AI na pagsamahin lahat ng yon at ito ang lumabas. Kinausap ko rin si Seth Fowler. Kung hindi niyo pa napapanood ang channel niya, silipin niyo. Tinulungan niya akong i-3D print ang sapatos na ito at sobrang komportable talaga. Isa lang ang na-print namin, pero masaya ang project na ito at maganda ang kinalabasan. Ilagay din namin ang Connor TV logo. Ang ganda ng itsura nila. Natapos ko nang ipakita karamihan ng personal kong pares. Pero may ipapakita pa ako sa inyo. Lahat ng sapatos na ito ay nasa shop namin. Yung iba personal kong pares, pero karamihan binibenta na dito. Tulad ng Crenshaw Dunks. Saktong sukat ng mga ito sa akin at sa totoo lang, baka isuot ko na lang ito balang araw. Bago pa talaga sila. Baka kunin ko na lang sila mula sa shelf at isuot. Kasi ang linis talaga nila. Meron din kami nitong mga ito dito. Kanina pa ako nagpapakita ng iba't ibang dunks. Pero ito ang Dunk Low Jedi's. Size 11. Sana kasya rin sa akin. Hindi ako magsisinungaling. Nasuot ko na ito minsan. Pero alam mo yon, size 11 kasi. Ito naman ang Yeezy 350 Pirate Blacks. Ito yung unang release. Gusto kong sabihin na lumabas ito mga 2015 o ganon. Ang linis ng mga ito. At sa totoo lang, halos hindi ko ito nagamit. Hindi ko talaga sila masyadong sinusuot. Gusto ko lang talagang panatilihing malinis sila hanggat maaari. Mayroon din tayong off-white dunks, University Red, at off-white lot dunks dito. Ang gaganda ng mga ito. Meron din tayong ibang Yeezys. ang daming Jordan 4s, Jordan 3s, Jordan 1s. Grabe, tinitingnan ko itong mga mochas dito. Sobrang napudpud na yung akin. Pero ito, ang linis. Parang bago pa. At yung akin, Sobrang sira na talagang itsura. May mga panalo rin dito. Tulad ng off-white Jordan 1s, yung UNC colorway. Grabe talaga ang mga ito. Sobrang gusto ko talaga ito. Isa pa, personal na pares ko na nakuha sa retail noon. Dunk High Soms. Nakatayo sa pedal ko. lumabas ito siguro noong 2015 o 2016. Sobrang linis. May chrome sa Nike swoosh at puro suede sa paligid ng sapatos. Meron din siyang ostrich na leather. Pero di ako sure kung totoong ostrich. Parang palaka ang pattern. May protection pack din, New Balance. Gustong gusto ko talaga ito. Iba-iba ang materyales ng buong sapatos at yung asul, parang rough cut sa gilid. Astig ang itsura. Sobrang gusto ko talaga. Personal ko rin itong pares na parang ayokong ilagay sa shop pero astig siyang tingnan sa shelves. Mga Fear of God na Vans ito. Sa tingin ko nakuha ko ito mula sa mystery box o kung saan, pero di ako sigurado. Pwede sana ito mapasama sa top 5 o 9 natin. Pero nasa shop siya na yon kaya di ko na isinama sa listahan. Sobrang astig talaga nito. Gusto ko rin yung Fear of God na sintas. Meron din tayo dito. Ito naman ang Jordan 1 Pinnacles. Kailangan nila ng magandang display para sa shop. Totoong 24 karat plated gold ang ginto sa sapatos na to. Kakaibang kalidad at balat at sakto pa sa sukat ko. Kaya natutukso akong isuot sila. Pero sa kabilang banda, medyo mahal din kasi isuot. May kasama pa siyang astig na gold guard kasama ng sapatos. Pati na rin dust bag. Pero sobrang astig talaga nitong Jordan 1 na to. Sobrang gusto ko siya. Tapos, parang bago pa talaga sila at mahirap isuot ang bagong-bago na sapatos, alam mo yon? Sobrang kakaiba at astig din ang mga to. Ito yung Jeremy Scotts. Matagal na rin nung nirelease to. Sobrang kakaiba lang talaga ng sapatos na to. Sigurado akong sinuot nila ito sa Percy Jackson. Nag-collab si Jeremy Scott at Adidas at ang astig ng resulta. Yung ginto, parang hindi totoo. Hindi ko alam kung maisusuot ko ba talaga to o hindi. Pero sobrang astig lang talaga. Para itong sapatos na pang red carpet. Tapos, tingnan mo to dito. Baka kunin ko na lang to sa shelf at isuot. Sobrang gusto ko talaga itong sapatos na to. Ito naman yung Dunk Low Cacaos. Gustong gusto ko talaga yung luma na itsura ng sole. Sakto rin ang size nito
At bagay sa lahat ng sapatos ko sa koleksyon. Kunin ko na lang siguro ito at gamitin, tanggalin sa shelf. Tara na mga tol, dito na nagtatapos sneaker collection natin. Sana nag-enjoy kayo. Alam kong mahaba ang video na ito. Kung gusto niyong pumunta sa shop, punta na kayo sa 34,781 Grand River Avenue, Farmington, Michigan. Mag-comment sa baba kung ano paborito niyong sapatos. Mahal ko kayo mga tol. Kita-kits sa susunod. Paalam!